Si Robin Padilla, nahihirapan daw magkomento, pero nagkomento. Sa kanya nang galing, mahirap magkomento niyan, pero matindi yung kanyang komento. Alam niyo kung bakit? Isa raw big lie. Malaki daw, isa raw malaking pagsisinungaling o kasinungalingan. Ito daw ginawa ng Kongreso laban sa kanyang grupo at sa kanyang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po ninyo itong kanyang paliwanag. Ewan ko kung ito sa ambush interview sa kanya ng media. Masyado pong mahirap mag-komento dyan kasi una, ang posisyon po ng PDP dyan, kung mababasa niyo po yung aming naglabas po kami ng statement kanina. Naglabas kami ng statement umaga yata, na sinasabi po doon ng aming pamunuan na hindi po kami sang-ayon sa ginawa ng Quadcom. Pero syempre, ako po bilang isang mambabatas din, kung ano man po yung gusto nilang hakbangin, di gawin po nila. Opo, yun ang gusto nila. Pero kami po sa PDP, sinasabi namin na isang malaki itong kasinungalingan. Hindi namin matatanggap ng aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mai-involve sa ganitong kaso na sinasabi nila. Nakasama pa si Senator Bato at Senator Go. Dahil siguro naman po hindi naman po siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines ng ating pong naging Pangulo noong panahon na yun ay involved sa underworld. Do you think political persecution? Yes ma'am. Definitely. Bakit po? Sa akin naman po, malinaw. Malinaw na kasinungalingan talaga. It's a big lie. Big lie. Sabi niya, ayaw niyo, mahirap daw magkomento, pero ang dami niya sinabi. Ako, saka niyo mapansin, pati yung paghawak sa mukha ni Duterte, namana ni Robin Padilla, di ba nakaganon? Di ba si Duterte, dito sa kabila, si Duterte lagi nakaganon pagkasalita. Yan, ginaya na niya. Hirap daw magkomento, pero nagkomento. Isipin mo, sinasabing malaking kasinungalingan ang ginawa ng Quadcom. Grabe. O, nasa na yung parliamentary courtesy doon? Kanya nang inupakan ng mga congressman. Malaking kasinungaling daw. Para bang nagsisinungaling yung mga congressman. Tapos sinabi niya ako, naintindihan ko yan dahil ako yung mambabatas. Ano ba yung statement na yun? Tapos meron pa siyang, siguro naman hindi papayagan ng military ng Armed Forces of the Philippines, yung ginawa ng dating Pangulo. Kung mali, parang ganun gustong palabas. Yan, sandali, Robin, hindi mo talaga alam sinasabi mo eh. Ang presidente ba, pag may policy, makukontra ng military? Hindi. Ang presidente, anong policy man ng Pangulo, especially katulad niya, ang kanyang policy, war on drugs. Tokhang dito, tokhang doon, port bayang double barrel. O, di ba? Yan ang policy ng Duterte administration. Paano kukontrahin niya ng military at police? Ang ginawa ng police, sumunod. O yan, sabi sila ngayon. Pero walang authority, walang kapangyarihan ang military na pigilan ang policy ng isang presidente. Hindi mo pala alam yun eh. So, sana hugmanin lang kayong mga tao. Ito, yun ay, kaya ako nagka-interest yung iparinig sa inyo at bigyan ng analysis ito. Kasi siya yung nagsabi, mahirap magkomento, pero ang dami niyang komento. Binanatan niya yung, kasi yung pagsasabi mong kasinungalingan, big lie daw. Di ba, batikos yun sa Kongreso. O, member ka ng Philippine Congress. Kasi ang Senado at Kongreso ay Philippine Congress. Under 1987 Constitution. Kaya nga merong pinapairal dyan ng parliamentary courtesy. Respeto ng Kongreso ang Senado, respeto ng Senado, vice versa, sila dalawa. Ngayon sasabihin mo, kasinungalingan, di ba tikos yan sa Kongreso? Patikos yan sa mga kapwa mo elected government official. At dahil lang ipinagtatanggol mo yung iyong dating Pangulo, yung iyong chairman, ang tingin mo ay walang ginawang kamalian, ang kumplenat, buhay na buhay.
nakapila dun sa Kongreso nung may mga hearing ang complainant ng mga taga Luzon at Visayas at sa anong parte ng bansa na naghahanap ng katarungan. Ayun, bulag-bingig ka ba doon? Nagtatanong lang, Senador Padilla. Baliwala ba yung sa iyo ang 30,000 buhay na nawala dahil sa war on drugs? Ngayon, nag-imbestiga, binigyan ng due process, pinatawag at inako naman, ilang beses nang inako ni Duterte na kanyang programa yan, policy, siyang nag-utos sa mga pulis doon sa double barrel na yan, tukang-tukang against illegal drugs. Inamin niya sa Quadcom yan, inamin doon sa hearing sa Senado. Ng Blue Ribbon Subcommittee ni Pimentel sa Senado. Inaako niya ang lahat ng nangyari. Ang nakakagulat lang ay wala siyang pagsisisi at hindi rin siya humingi ng kapatawaran sa libu-libong pamilyang nawala ng buhay. Tapos ngayon, nagrekomenda yung komite ng kanilang findings, sasabihin, siya napakalaking kasinungalingan. Anong klase namang mababatas yan? Senador Padilla, pasintabi na. Abay, senador ka na Republika, dapat alam mo kung saan ka nakatayo. Hindi yung wala kang pakialam sa ginagawa ng kasamahan mo, basta ikaw Duterte ka, basta ikaw pinagtatanggol mo si Duterte. Abay, paano ang biktima? Paano naging biktima? Hindi naman nag-deny yung amo mo, hindi nag-deny si Duterte. Lahat inamin. Binanatan pa nga ang gobyerno dahil kahit daw noon wala naman siyang kaso, hindi daw siya makasuhan ng gobyerno. O di ba? O ngayon kakasuhan ng gobyerno, sasabihin mo, pagsisinungaling. Ay, nako naman Robin, ha? Hindi bobo ang mga Pilipino, matatalino ang mga Pilipino. Ang channel ko, itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung isa kong channel, Mike Abi Opinion, mag-aayag tayo kung anong totoo. Hindi ko ililigaw ang mamamayan. Hindi ko ililigaw ang aking subscriber at mga viewers at followers ng aking mga channel. Ipapaliwanag ko base sa iyo sinasabi. Sa tingin ko, mali rin ang iyong mga statement. Nahihirapan ka, sabi mo, magbigay ng statement, pero ang statement mo, matindi. Kawalan ng respeto sa Kongreso. Kawalan din ng paggalang at pagrespeto sa mga biktima. Pinagtatanggol mo lang ay ang kasamahan mo, kapartido mo. So, politika at partido ang iyong pinaglalaban, pero yung buhay ng mga nawala at buhay at katarungan ang inahanap ng pamilyang Pilipino, wala lang yun sa iyo, Robin Padilla. Tinatanong ko lang. Hay, Senador ng Republika, dapat matalino. Senador ng Republika, dapat ang lahat ng sinasabi ay para sa lahat. Hindi para sa kapartido o pinaniniwalaan lang nakasama. Hindi personal interest lang. Dapat interest ng mamamayan. Dapat interest na nakakarami. Hindi interest at pagkabibigay lang ng utang na loob ang paghahanap ng katarungan. Quadcom pa lang sasabihin mo na, mali. Biglay. Yun ang proseso. In aid of legislation, dapat alam mo yun. Okay? At papunta na sa Executive Department, yan ay yung tamang proseso. Rule of law, papunta ng korte. Pagkagaling sa Kongreso, napunta ng Executive Department, pagkagaling sa Executive Department, papunta yan Judicial Body. Pag naipile ang kaso, ganon ang rule of law, due process. Mr. Senator, please like, share, kayo pong aking mga followers, pakikalat po ninyo, like po ninyo itong mga video pinag-usapan dito para maintindihan ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ano ba ang totoo? Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.